Um, Brothers Shalom. and sisters, by the way, I'm the preacher. Welcome back to our video today. So our video today is all about ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya, sirs. And wherever you are in this world, I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God Father to our Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. So ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya sa Diyos at kay Kristo? Unang-una sinasabi sa atin ng Hebreo chapter 11 verse 1 na ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, marahil walang ibang sangkap sa buhay Kristiyano ang higit na mahalaga kaysa pananampalataya. Hindi natin ito mabibili, mapagbibili man o maibibigay sa ating mga kaibigan. Ano ang pananampalataya at ano ang papel na ginagampanan ng pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano? Ayon sa diksyonaryo, ang pananampalataya ay tumutukoy sa paniniwala sa debosyon sa o tiwala sa isang tao, sa isang bagay na walang patunay sa lohika. Tumutukoy din ito sa pananampalataya bilang paniniwala at debosyon sa Diyos. Mas marami pa ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya at kung gaano ito kahalaga sa katunayan, ito ay napakahalaga. Ayon sa Hebreo 11 verse 6, ang pananampalataya ay ang paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Okay? Saan nagmula ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ating nabubuo sa ating sarili o kaya ay sa isang bagay na likas sa atin mula sa ating pagsilang. Ang pananampalataya ay hindi rin resulta ng sipag sa pag-aaral o kaya ay pagtugis sa mga bagay na espiritual. Maliwanag mula sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9 na ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos. Amen for that. Hindi dahil karapat-dapat tayo o ito ay pinaghirapan o tayo ay karapat-dapat na tumanggap nito. Hindi ito mula sa ating sarili, ito ay mula sa Diyos. Hindi ito nakamit sa isang pamamagitan ng ating kapangyarihan o ng ating malayang pagpapasya. Ito ay binigay ng Diyos sa atin kasama ng ating kanyang biyaya at habag ayon sa kanyang banal na plano at layunin. At dahil dito, tinatanggap niya ang lahat ng kaluwalhatian. Amen. Bakit may pananampalataya? Disenyo ng Diyos ang isang paraan upang tanggapin niya ang mga taong nabibilang sa Kanya at ang mga hindi sa Kanya. At ang tawag dito ay pananampalataya sa simpleng salita. Kailangan natin ang pananampalataya upang mabigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin na ikalulugod niya na tayo ay sumasampalataya sa Kanya kahit na hindi natin siya nakikita. Sinasabi sa atin ng Hebreo chapter 11:6 na siya ang nagbigay ng kantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Hindi ito pananampalataya sa Diyos para lamang makatanggap ng anumang bagay mula sa Kanya. Gayunpaman, iniibig ng Diyos na pagpapalain ang mga taong masunurin at matapat. Makikita natin ang epektong halimbawa nito sa Lucas chapter 7 verse 50. Si Jesus ay nakikipag-usap sa isang makasalanang babae nang ipasulyap niya sa atin kung bakit ang pananampalataya ay nararapat gantimpalahan. Iniligtas ka na ng iyong pananalig, yumaon ka, yumaon ka na't ipinatag mo ang iyong kalooban. Ang babae ay naniwala kay Hesus Kristo na may pananampalataya at siya ay ginantipalaan ni Jesus dahil dito. Sa wakas, ang pananampalataya ang pagpapalakas sa atin hanggang sa wakas. Nalalaman natin sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay makakasama ng Diyos sa langit magpakailanman. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay iniibig na ninyo, hindi pa rin ninyo siya nakikita. Magpapahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan. Amen. Amen mga brothers and sisters, no? So kailangan may pananampalataya tayo sa Diyos at kay Kristo. Mga halimbawa ng pananampalataya ayon sa Hebreo Kapitulo 11.
ay kilala bilang the 5th chapter. Dahil dito, inilarawan ang mga dakilang gawa ng pananampalataya dahil sa pananalig sa Diyos. Si Abel ay naghandog ng mga mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Okay? Dahil sa pananalig sa Diyos, gumawa si Noe ng isang daong sa panahon ng walang ulan. Talata verse 7 yan sa chapter 11 ng Hebreo. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paroroon hanggang sa paghandog niya sa kaisa-isahan niyang anak. Sa talata chapter 8 verse 18 and 17. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinangunahan ni Moises ang bayang Israel palabas sa Ehipto. Hebreo 11 verse 23-29. Dahil sa pananalig sa Diyos, malugod na pinatuloy ni Rahab ang mga tiktik mula sa Israel at naligtas ang kanyang buhay. In verse 31, marami pang mga bayani ng pananampalataya ang nabanggit dahil sa pananalig sa Diyos ay nakalupig ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Ayon, ang pananampalataya at pananalig sa Diyos ay kaligtasan ng bawat isa sa atin na nananalig at nananampalataya sa Diyos, mga brothers and sisters. Ang pananampalataya ang saligang bato ng Kristyanismo. Kung walang pagpapakita ng pananampalataya at pagtiwala sa Diyos, tayo ay walang lugar sa Kanya. Nananalig tayo na may Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Karamihan sa mga tao ay may hindi malinaw at makakasalungat na kaisipan kung sino ang Diyos. Ngunit nagkukulang ng karampatang paggalang sa Kanyang kalagayan sa kanilang mga buhay. Ang mga taong ito ay nagkukulang ng tunay na pananampalataya na kailangan upang magkakaroon ng walang hanggang kaugnayan sa Diyos na nagmamahal sa kanila. Dahil ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. May inalaan siyang mga panahon ng pagsubok at pagsusuri upang patunayan na ang ating pananampalataya ay totoo at upang hasain at patibayan ito. Ito ang dahilan kaya sinabi ni Santiago na maggala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong maging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Santiago chapter 12 verse 4. So, alam natin ng ating reward ng ating pananampalataya sa Diyos ay kaligtasan sa huling araw. Dahil sa oras ng paghukom, tayo ay tatayo lahat sa harapan ng Diyos at tayo'y hahatulan. Ang mga taong hindi makita ang pangalan sa banal na kasulat at sa buhay na aklat ay siyang itatapon sa impyerno. So ang pananampalataya at pananalig sa Diyos ay importante po sa ating buhay, mga brothers and sisters. I'm hoping na may natutunan tayo sa video natin ngayong araw na ito. Shalom and God bless everyone.